Good morning guys, kasabong Luzon Business Mindanao, lalo na sa inyo aking mga followers, aking mga viewers, aking subscribers dito sa aking channel YouTube Kalyaw Kasabong TV. Sa umaga na ito ngayon, nandito ako gagawang content video. Ibabahagi ko sa inyong mga baguhan pa lang tungkol sa kaalaman ko naman sa pagparis-paris natin, sa pagpalahi natin sa iba-ibang dugo linyada sa babae at lalaki, ang kinilabasan sa mga ugali sa magiging mga anak nila. Ipakila ko muna to sa inyo bago ko magpatuloy. Ito siya ang linyada na minamano ko rin na black alimbuyugin. Yan. Malapit na siya matapos sa pagbihis sa balahibo, paglugon, kumpleto ng pulukan. Ang buntot niya mahaba-haba na rin. Pwede na ito para pang December. Yan siya. Dito pala sa pagpapalahi natin ng manok, pagparis-paris natin sa dugo na iba-iba, ni-crosses natin, hindi po parehas din ang kinalabasan sa magiging anak. Ang kaugalian sa manok ngayon ang topic kung ipapaliwanag niyo mabaguhan pa lang. Mayroong lumalabas na ilan-ilan na grabe kasalbahi, matapang sa tao, pati tayong nag-alaga sa kanila. Tukain tayo. Kung minsan pagbigay natin ng pagkain, salubungin pa ang ating kamay, papaluin pa tayo. Pero mayroong mga kapatid din yan na super bait, maamo sa atin, hindi nanuka. Ito na lang ang ipakita ko pruiba sa inyo din. Ito doon to nakalagay dati sa kabila kong manukan. Nung istag pa ito, salbahe ito nanuka. Time inuwi ko dito sa bahay, parang niobserbahan ko siya, na hinawak-hawakan ko siya, hinimas-himas kung may pagbabago ba. Mabuti na lang nagbago, mabait na ngayon, hindi na nanuka sa akin. Kasi kung hindi siya nagbabago, hindi siya mapalaban sa kapwa manok, mapalaban siya sa kawali na may kasamang papaya. Yan ang totoo. Kasi ganyan ang proseso ko sa aking mga manok. Kapag sobra kasalbahi, nialis ko yan sa aking manukan kung hindi magbabago. Ganon ang pangugali niya, salbahi pa rin, nanuka pa rin. Ialisin ko yan, ibinta, o kaya parisa na lang, itinula ng papaya, paulam ko sa aking pamilya. Busog pa aking pamilya, sarapan pa sa tinula nga manok. Yan totoo. Kasi ang manok, pag sobra kasalbahi, makadisgrasya yan. Kapag tiyagaan talaga natin yan, na kahit alam natin na salbahi nangangaway sa atin, delikado pa yan kung makapinsala, kung gagamitin pa natin panglaro. Kasi pag hawak mo yan, kapag may bleed na yan, delikado pag ikaw ang madisgrasya pa yan. Yun ang totoo. Kapag manuka sa iyo ang iyong manok, kasi sa iyo yan bumabalik, sa iyo nakapokus ang paningin niya, galit sa tao, hindi galit sa kapwa manok. Kaya pag ganyan mo sa kapwa manok, harap mo siya, sa iyo bumabalik, ikaw ang tuka-tukain. Paglapag mo ngayon yan, ikaw ang babalikan, ikaw ang madisgrasya kung hindi ka alerto. Yan totoo. Kailangan alisto ka, alerto ka kapag ang manok ka. Pero ang ginagawa ko, iniiwasan ko na yan. Nagagamitin ko panglaro yan, pag ganyang kustura sa isa ka manok, pangugali. Kasi nagpapalahi tayo, parang dumami ang ating manok. Ang pipiliin natin, gamitin natin pang personal, panglaro, yung mga medyo mabait, parang iwas na makadisgrasya. Yan ang totoo dito sa pagmamanok. Kasi ang manok na manunuka, di bali sa mga winner, ganyan na may mga edad, lalo nang maglugon, manunuka yan. Pero pangpalahi lang yan, okay lang yan. Pero kung gagamitin mong pang personal, panglaro, mahirap yan. Kapag hawakan, lalo na kung ikaw mismo ang personal na magbibitaw sa iyong alaga. Kailangan alisto ka, alerto ka talaga, mabilis ka na makiramdam sa manok mo rin, kasi ikaw ang tinitingnan. Kasi ikaw, paglapag mo ngayon, ikaw ang babalikan, hindi papunta ang focus sa kalaban, ang focus na sa iyo, babalikan ka niya, na ikaw ngayon ang nagmay-ari, ikaw ang kalabanin niya. Kaya napagdaanan ko yan, kaya naikwento ko sa inyo, naikontin ko na rin, para nga kayong mga baguhan pa lang na taga-subaybay dito sa aking channel, sa aking mga ginawang content video, i-upload dito sa aking YouTube Kalyaw Kasabong TV, mayroon kayong kunting
mapulot at matutunan kung mapanood nyo palagi ang aking ginawang mga content video. Para sa inyo itong mga baguhan pa lang, ang aking mga ginawang content video, parang maibahagi ko sa inyo, maisishare ko ang aking totoong kaalaman tungkol sa pag-alagag manok. Kasi dito sa pag-alagag manok ko, hindi lang ito, di-alagaan ko sila, di-breed na puro lang pang out, pang binta. Ginagamit ko rin ito sa pang personal kong paglaro, katuwaan, kasiyahan ko ang pag-alagag manok dahil ito na talaga ang pasyon ko, ang pagmamanok. Mahilig talaga ako sa industriya sa laro sa manok. Yan lang, sana mayroon kayong kunting mapulot o matutunang mga magmamanok din tulad ko, lalong lalo sa inyong mga baguhan pa lang. Pakiramdaman nyo muna ang inyong alagang manok. Kapag hindi magbabago, wala nang ibang solusyon yan. I-out nyo yan, ibinta o kaya itinula. May kasama ng papaya. Kawali na ang katapat niyan kapag hindi siya magbabago. Pero kung quality yan, magandang performance, tiyagaan nyo muna, baka magbabago tulad nito. Kaya inaantay ko siyang magbabago, nagbabago naman. Ang kailangan nyo gagawin yan, kung salbahe, sa gabi nyo yan, himasin, hilamusan, tapos pag medyo masanay na siya, subukan nyo na sa umaga o sa hapon. Pero kung magsimula pa lang kayong magpaamo sa manok-manok ka, kailangan sa gabi patay nyo yung ilaw bago nyo buksan ang kulungang pinaglagyan nyo. Pag nakuha nyo na, nahawakan nyo, saka nyo buksan ang uli ang ilaw, tapos hilamusan nyo, himas-himasin nyo. Baka sakaling magbago pa yan tulad nito. Pero mayroon din talagang manok na walang pagbabago. Paalaala ko rin sa inyo yan. Hindi lahat na manok may pagbabago. Mayroon ding manok talaga hindi nagbabago, mas lalong lumala ang kanyang pagkatapang sa tao. Yan lang. Thank you ulit sa pagpanood. Bukas uli. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagsubaybay sa aking channel, YouTube Kalyo Kasabog TV. Thank you. Bye-bye.